May pag-asa pa ba yung Pilipinas? Kung sumama kayo sa rally, tatamaan kayo ng kidlat. Paano po yung mga pagod na? Alam ko yung mga Gen Z, yung iba they value their private time. Problem child ba sila? Nagkaroon ba sila ng trauma nung bata kaya galit sa mundo? In 2015 actually, I was 14. I almost became a Marcos apologist. I had that moment din sa noong 2016 when Senator De Lima was arrested. Isang komunista daw. Magandang araw sa kanilang lahat and welcome to our KiConnect, the Kiko Pangilinan Podcast. First podcast po natin dahil nakita natin ang kahalagahan ng conversations, lalo na sa gitna ng sabihin na nating polarized, toxic, sabihin na nating climate, ang hirap magkaroon ng conversations. Sa halip na conversations, ang nangyayari ay pambabastos, bashing, trolling, pangiinsulto. So mahalaga ang conversations because that's where discernment happens. When discernment takes place, that's when informed decisions can be made. So hopefully, makapag-contribute yung ating regular podcast para mayroong regular conversations, regular discernment, and hopefully, regular informed decision-making. O, di ba? At para sa ating co-host for this episode, isa siyang youth leader na kasalukuyang Pangulo ng Kilos Ko Youth, working student na Go Maroons, nag-aaral sa UP Open University, at tagagawa ng mga TikTok ng ating office account, Kiko Pangilinan TikTok account. Walang iba kung hindi si Ed Faraon. Palakpakan. Yes. Good morning po. Good morning, Ed, and good afternoon and good evening, depende kung nasaan yung ating mga kababayan na nanonood. Mag-random tayo ng ang mga alamat. Ang alamat ng Morong. Alam niyo ba yon, yung bayan ng Morong? Hindi, sir. Alam yun? Ano po yun, sir? Ang alamat ng bayan ng Morong, noong unang panahon, ang pinakamalaking Chinese immigrant community sa Pilipinas ay nariyan sa lugar na yan. 2 angkan ng mga Chinese immigrant ang nandyan. Ang pamilyang Uy at ang pamilyang Ong. Para magkaroon ng katiyakan kung sino nga ba ang mas marami sa 2 pamilya, nagkaroon ng census. Oh. At ang resulta, mas marami ang pamilyang Ong. Kaya, ayun, naging more Ong. I saw it a mile away. Biro lang. Pero sir, marami kayong dad jokes during the campaign. Kasama ba yun? Yes, we can just keep rolling, sir. Kasama natin yan, sir. Okay. Ay, marami pa akong alamat. Alam mo yung alamat ng Atimonan? Ano sir, taga Quezon po ako. O yun, nung unang panahon sa lugar na yan, napaka-religyoso ng mga pamilya. Diba? Kung sa bawat pamilya, 2 o 3 ay nagiging pare o madre. Diba? Dangan nga lang, mas marami ang mga babae sa lugar na yun. Kaya ang laging bitiw na salita sa dami ng mga pumapasok sa pagiging madre o pare, at mas marami yung mga madre, ate mo, nan? Oh, di ba? Hindi ko nakita yun. Hindi. Ay, Ate mo. oh, di ba? Ate mo, nan? Oh, di ba? We actually wanted to discuss your journey in political activism. I wanted to ask you, sir, how did you start your journey in being what you are now as a senator? Yeah, I wanted also to touch on that. Kasi nga, sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba? Ang napansin ko, at least I noticed, na maraming mga Gen Z ngayon nagtatanong,
bakit ganito ang nangyayari sa bansa? Di ba? Lalo na yung flood control scandal. Grabe yung corruption. Sinasabi, ano ba nangyayari? Di ba? Nakita natin yan doon sa paglabas ng ating mga kabataan, yung mga Filipino youth, dito sa mga rally. Naalala ko rin tuloy yung aking sariling journey. No? I was not always politically active. In fact, nung panahon ni Marcos Sr., di ba, diktadura yun, kontrolado yung media, from grade 3, nung dineklara ang martial law, hanggang grade 12, kumbaga, nagkaroon ako ng masasabi nating alternative reality because of yung propaganda. Naniniwala ako noon, from grade 3 nga naman, hanggang 9 years yun, na maganda ang martial law, mahusay ang bagong lipunan, magaling ang kilusang bagong lipunan, yung mahuhusay yung kabataang barangay, etc. Kasi nga paulit-ulit. To the point na pagdating ko ng first year college sa UP, ang tingin ko dun sa mga student activist, may mga aktivista na noon eh. Siyempre, martial law yun. Yung mga nagmamarche sa kali, ang tingin ko sa kanila, mga out of touch. Bakit sila nagpoprotesta? Meron ba silang problema nung sila ay mga problem child ba sila? Nagkaroon ba sila ng trauma nung bata kaya galit sa mundo? Ganun ang tingin ko. No? Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nilang may problema ang bansa. Dahil nga, kinalakihan ko, maganda, mahusay, maayos, may dahilan, diba? Everything is true, good, and beautiful. Until, pinatay si Ninoy Aquino noong 1983. Third year na ako. Diba? Sa pagiging estudyante sa QP. So ganun tagal na ako'y unti-unting namulat. Nung pinatay si Ninoy Aquino, brad ko pa sa fraternity. Upsilon Sigma Phi. Brad ko rin si Marcos. Diba? So sabi ko, bakit pinatay nung aming brad? O kaya, bakit pinagtatanggol o parang yung hindi dapat pinatay o kaya hindi dapat binubusalan ang katotohanan sa pagkamatay ni Ninoy ng kapwa niya, Brad. Kasi, siyempre, fraternity yan yun indoctrination, di ba? So doon, unti-unti ko na-realize, teka, may problema ata itong bansa natin. Walang awang pinatay ang dating senador. Nakumpisa sa personal. Kasi nga, magkabrad kaming tatlo Of course, mas junior ako. And then, unti-unti, gusto ko malaman yung katotohanan. Bakit sinasabi nila ang pumatay isang komunista? Bakit nila sinasabi si Rolly Galman? At ba't pinatay si Rolly Galman? Nang walang awa. Doon, sabi ko, nagtatanong na ako, parang hindi ata tama ito. Fast forward to today, marami sa ating mga kababayan, lalo lang mga kabataan, nakikita na maraming mali sa lipunan at naghahanap ng mga sagot sa kanilang mga tanong. Hindi madali ito, pero I guess this is the beginning of the end of ignorance or lack of involvement and participation, of indifference pag nag-umpisa ka ng magtanong. At sana tuloy-tuloy sa paghahanap ng mga sagot. I remember, Sen, you actually, nakwento niyo po ito sa akin nung nasa Iloilo po tayo. It was one campaign event. I think it was in January. Medyo maaga po yung flight natin to Iloilo, so we had time to go to a coffee shop. Tapos nakwento niyo po itong political awakening ninyo. Tapos I shared and to our listeners here, kunento ko rin po yung political awakening ko na in 2015 actually, I was 14. I almost became a Marcos apologist. Dahil yun yung era nung grabe yung social media campaign to really rewrite history back then. So I was reading all this, maraming pinatayo,
nung panahon na yon. Paulit-ulit po yung information na yun. Yeah. Golden years. Golden age. Tapos parang I asked. So, I went to my grandmother at the time. Sabi ko, Mommy, I call her Mommy. Mommy, magaling si Marcos bakit hindi natin suportahan? Tapos my grandmother, and I was lucky that she was there when I asked that question. She told me, nako, Edward, magbasa ka muna bago ka mag-form ng ganyang opinion. And I did. And when I started reading, doon ako na-expose and I got interested in joining fora, organizing them. And now, in my journey as a youth leader, we're connecting with more organizations to spread this information. So I guess, tama. I agree, it starts with the personal that dapat ma-challenge yung mga notions na yun. Yeah. Tsaka hindi siya lahat tayo may pinanggagalingang, di ba, mababaw. Yeah. Hindi ka agad mulat. Hindi ka agad malalim ang pananaw. Hindi ka agad politically aware. Di ba? Kaya, ang umpisa is pag meron ka ng mga tanong sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, may mga tanong na bakit ganun kalaki ang kurakot? Bakit? Yeah. I-pursue natin yun. Yes. Because that is basic human nature to want to know the truth. Di ba? And syempre, ganun ako noon. Nung naumpisahan na yung aking pagtatanong, bakit pinatay si Ninoy? Tapos gusto ko malaman bakit at sino ang pumatay. Tapos ang binabaling sa akin kasinungalingan na isang komunista daw. Mamaya, ito nga yung sabi ko yung 4 days after the death, sabi ng police, hindi pa PNP noon, PCINP, ang pumatay ay isang communist hitman na si Rolando Galman. Tapos, paano nila nalaman? Dahil yung kanyang brief ni Rolando Galman, nakita nila. Kasi patay na di ba? Sa morgue. At dun sa brief, mayroong nakaburda na rolly. Kulay pula pa daw. At dahil dun, breakthrough. Nalaman nila si Rolly Galman. Sabi, anong klaseng basura itong sinusubo sa amin, pilit. So diba, unti-unti, teka muna, totoo ba yan? Diba? I had that moment din sa noong 2016 when Senator De Lima was arrested. Sabi ko, teka lang, puro mga Senate hearing on the drug charges, tapos on the other part, they're attacking the character of Senator De Lima. So it's on all fronts. Parang nagtataka na ako. I started asking questions. If they could do this to a senator, which is the same na, kung kaya nilang walang awang patayin si Ninoy Aquino, di ba? At gumawa ng storya. Naalala ko pa noon, yung araw na nilibing si Ninoy, milyon ang lumabas sa kali. Mula Santo Domingo Church, papunta ng Manila Memorial. Ang daming tao sa kali na talagang pinaha ng a sea of people. Di ba? So, tapos, the following day, pagbasa ko ng dyaryo, walang picture nung tao, sabi ko, ba't ganito? Ano bang, tapos yung headline nung Bulletin Today pa nun yung headline lightning strikes rallies. Sabi ko, bakit hindi pinakita yung maraming taong nasa kalye? Hindi pinakita yung truck na sakay-sakay yung kabaong. Diba? Bakit lightning strikes rallies? Doon na naman ano ba tinatago nung gobyerno? Kasi alam namin, kontrolado. At that point, alam ko na, di ba, parang iba yung narrative. Ayaw pakita yung katotohanan. Gustong gumawa ng kwento. Ibig sabihin pala ibig sabihin nung lightning strikes rally is parang ang mensahe sa mga magbabasa. Kung sumama kayo sa rally, tatamaan kayo ng kidlat. Sabi ko, ba't ganun?
It's like they're trying to prevent them from joining, no? Yes, and not, I mean, ine-edit yung katotohanan. So doon, unti-unti, ano tinatago ninyo? Di ba? And all the more, I guess, basic human nature, ayaw mong, gusto mo ng, ano yung totoo? How old were you at the time, sir? 22. 22. So I'm 24 now. I wanted to ask, now that you're an... Sorry. Okay. 20. 20. Nung Aquino assassination. So you've seen these... Actually, nung pinatay siya, 19 pa ako, turning 20. Oh. So you've seen these moments... Teenager pa. In history. How do you feel now as having a major share of voice and you've seen these moments of history? Well, it teaches me and reminds me na the more things change, the more things remain the same. Bakit? Kasi nung sinabi ko yun, nung panahon na yun, nung nakita ko yung mga nagpoprotesta, hindi pa pinapatay si Ninoy, sabi ko, out of touch kayo. Ba't di na lang kayo tumulong? Magaling ang administrasyon. Di ba? Tapos, fast forward to 2016, 2017, 2018, nung ako na ang bumabatikos at pinupuna yung EJK, pinupuna itong pang-aabuso sa pwesto. Pag tinignan mo yung mga comments sa Facebook, di ba? Di ba? Ang gulo-gulo ninyo. Di ba? Ang galing-galing ni Duterte. Ba't di na lang kayo tumulong? Di ba? Out of touch kayo. Ako yun. Sabi ko, ako yun 20 years ago. Hindi. Ako noong 1980s, na hindi ako aware, hindi malalim ang aking pag-unawa sa mga pangyayari. Na-brainwash ako. Ganun ako noon. So sabi ko, and that's why, sa paano ako, namulat sa katotohanan, nagkaroon ako ng personal experience, ginawa ko ng paraan para malaman ang katotohanan, nakinig na ako sa mga talumpati, naalala ko yun, symposia, fora, alternative press, mosquito press pa ang tawag nun. Doon na ako kumukuha ng aking source of information dahil sabi ko nga, ini-edit nitong major dailies itong mga dyaryo. Taka yung television, hindi din kinover yung Ninoy Aquino assassination Sabi ko, medyo hindi ko makukuha ang katotohanan dito. So naghanap ako ng ibang source. That's why I attended symposia, fora, face-to-face yun wala pang social media nun. At nakikinig o nanonood. Nagbabasa ng alternative press. We Forum, Mr. and Miss pa. Biro mo yung Mr. and Miss, paano naging, di ba, anti-Marcos, anti-dictatorship, Mr. and Miss? Kasi doon nag-uumpisa. Yung Mr. and Miss, hindi mukhang threatening, mukhang neutral. Pero pag nakita mo yung material, di ba, alternative mosquito press na. Yun. So doon, unti-unti. And that's why fast forward to today, we have to have fora, symposia, lalo na ngayon, online. Pwede, di ba? YouTube. At doon nakakakuha ng dagdag na kaalaman sa mga pangyayari sa bansa. Pero paano po yung mga pagod na, I think? Kasi right now, I'm checking the vibes sa social media. Maraming comments nagsasabi, puro hearing, walang nangyayari sa flood control investigation, walang nakukulong, and makakakuha kami ng balita yung mga political scandals before na nare-result sa absuelto. So how do we connect to those na may hearing fatigue na, kung tawagin? Well, kung yung henerasyon ko ng mga youth, pinatalsik namin ng diktador diba? Naipanalo namin yung aming paninindigan. Pero kung nag-give up kami, diba? Dahil may fatigue kami sa pagrarally, hindi mangyayari yun, diba? So, mananalo rin at mananaig din ang katotohanan. Ako naniniwala. Pero wag tayong magbitiw. Diba? Wag tayong mag-give up. Like, we cannot give up. Diba? Maybe magpahinga ng konti. Ako nung panahon ng pagiging aktivista, minsan dalawang beses o isang beses sa isang taon, meron akong pupunta ako sa malayong lugar, sa liblib na lugar, sa
sa tawag dito, sa beach, sa naalala ko yun sa Batangas. 2 gabi ako nun, nagmuni-muni, nagbabasa, nagdadasal, di ba? Alone time ang tawag ko nun. Para mag-recharge. Di ba? Tapos, laban ulit. So, kung ikaw may fatigue, take a break. Di ba? Magmuni-muni, magpahinga. Tapos, laban ulit. So, ang isang inspirasyon ko ever since, si Nelson Mandela. Dilabanan niya yung upper side, di ba? Yung white supremacist government sa South Africa. Kinulong siya ng 27 years. Siguro naman after 10 years na nakakulong, pwede niyan sabihin, pagod na ako. Di ba? Yung iba naman, no? 15 years, di ba, na nakakulong. Pwede na rin, di ba? 20 years. Diba? Sabi niya, siguro naman naka-boundary na ako, pwede na akong mag-give up. 25 years, pwede na rin. But he was jailed for 27 years for what he believed in. But eventually, he inspired the nation and then ended up becoming president of his country. So, sabi ko, kung kaya ni gawin ni Nelson Mandela, yan ang kapasidad ng tao na kayang manindigan ng pangmatagalan. So yun, no? Yes, Don't give up. Don't give up. Just besides, we cannot give up on the future of our children and our loved ones. We have to fight. And siguro, I happen to be in a position. Tsaka syempre, iniisip ko, pero mo kung at yung mga panahon na, you find inspiration, you find reason to hold on. Nung sobrang bashing, pangi-insulto, threats ng rape, lalo na nung panahon ng administration ni Duterte sa social media, iniisip ko si Laila de Lima. Sabi ko, kung ako ganito nangyayari, si Laila nakakulong. Diba? So, dapat maging matapang din tayo. Mas maliit, sabi ko, itong aming sakripisyo kumpara sa naging halimbawa ni Laila na hindi nag-give up. So, yun, tuloy lang. Tuloy lang at mangingibabaw din sooner or later. Sabi ko nga, Moses did not reach the promised land. Sorry for medyo ngayon ang issue ng Israel-Palestine. But for whatever it's di ba? But, sabi ka, Joshua will soon pick up, di ba? And take over from where, di ba, Moses started the journey. Ganun din sa atin, di ba? May mga susunod. Kailangan lang nating manatiling nagbibigay ng halimbawa para may mga susunod sa ating yapak. If you had a message to the younger version of yourself, would you still encourage him to enter politics, knowing what you know now? Ako, not so much to enter politics, but I would just say, just do your share. Wow. Diba? Just do your share. Kasi ito, sinasabi ko na ito noon pa. Diba? Kumbaga sa physical world, diba? Ang liit-liit ng Pilipinas sa buong planeta. Diba? Ang liit-liit ng bawat isa sa atin sa 115 milyong Pilipino. Isa lang tayo. So sa Pilipinas pa lang, ang liit na natin. Sa buong mundo, ang liit ng Pilipinas. Sa buong solar system, ang liit ng mundo. Sa buong Milky Way, ang liit ng... Kumbaga, we are... A speck. Yun na nga, we are just specks of dust. Yeah. But, sabi ko nga, specks of dust na nga lang tayo. Hindi pa tayo tataya. Hindi pa tayo... Di ba? We should make a difference. So do your share. And if we make a difference, then we're no longer just specks of dust. It's beautiful. So how do you get these words? I know you're a writer. English literature ang aking... Comparative literature, hindi naman. Oh. Narinig ko sa mga bubwit ko na I think there was
hindi mo pa alam pero na ano ka na how do you word it? May remark na po kayong na-prepare for them na hitting, I suppose. So, siguro the more can I be honest? Yeah. Okay. I heard, hindi mo pa narinig na insulto ka na. Kasi ganun po kayo kagaling magsulat. That it's not that, it's that, it's so hitting. Mhm. It's so precise. It's so to the point. Yung galing po ninyo magsulat. How did you Paano, hone your writing Paano skills? naintindihan yung hindi mo pa naririnig na insulto ka na? Can I? Yeah. Ano sir, bale, because you have your way with words, before the recipient of your words actually understands what you're trying to say, medyo nasa pulmo na siya. So merong lag. I mean, because Ako sir, naglalag ako pag lag, meron po kami ganong feeling na, ano ba ibig sabihin ni sir? Teka lang, parang, ano niyo po yun? Meron pong ganong effect sa minsan na parang, ano ba ibig sabihin ni sir doon? Tapos bilang, saka lang namin may realize, okay, meron pong ganong. So masyado malalim yung words ko, ganun? it's so Piercing? piercing. How did you But it's so it's yes. sa pool. Bakit kaya? Siguro dahil sa lawak na ng aking karanasan, ilang henerasyon na, di ba? So maybe over time you gain wisdom and you're able to articulate with more precision because of your experience. I don't know. I wouldn't know. But yeah. You write and write, sir, no? Like Oh yeah, I have a journal wherein I put my thoughts down. And most of my speeches, my edits, come from words that I've written down in my journal from previous, how do you call it, alone time, di ba? Kasi pag merong kang opportunity, sabi nga nila, na magkaroon ng pagmumuni-muni, di ba? Doon mo masisynthesize at makikrystallize yung iyong mga thoughts about, di ba, everything around you. And you can separate yung non-essential sa essential. Kasi nga, may panahon kang mag-isip ng malaliman. So siguro, doon ko nakukuha yung ganong pagiging matatas ba? Matatas. so these are tips as a writer. Yes, Yeah. yes. And of course, read. You have to read a lot. You have to read. You have no business writing if you don't have What's your patience favorite to read. genre of books? History, philosophy. Ayoko ng fiction. Mas gusto ko non-fiction. For some reason. Maybe because nung comparative literature, ang dami kong non-fiction. Biro mo Russian, Japanese, Southeast Asian, African, French. Do you still find the time Sure. to read this? Ngayon hindi na masyado, but dapat lagi nagbabasa. And I still read. May ongoing book po kayo ngayon na binabasa? Well, 3-4 na libro na ongoing. Kaya yung shucks. Pero ngayon, admittedly, ang mga binabasa ko puro agriculture, Of course. puro material. But yes, I continue to read history, continue to read on AI, of course, itong ating disinformation, algorithms. So may mga ganung mga material pa tayo binabasa. At this point of the podcast, I wanted to ask, how do you feel right now with your current Senate term? You've actually lost the Committee on Agriculture chairmanship back in 2017, and now you've been a private citizen for 3 years, and now you're elected to a fresh Senate term. You've regained the Committee on Agriculture, and you've been doing things left and right. So how are you finding your current term, sir? Well, we have so little time but so much to do.
And that's why we just have to keep doing what we have to do. And that's actually precise. I wanted to show you this picture Mhm. right now. It's not flashing here, pero Yeah. anyway, this is a picture. Yeah. This is a picture when you were at the DAR event Yeah. with President BBM. You had so little time with the president. Can you walk us through what was your thought process when the president arrived? You had the Sagip Saka Act in your hand. Yeah. Kasi nag-viral din siya sen eh. Kasi Yeah. they were Well, like, well, you know, I've been in the cabinet, so I know how do you call it? The challenges of being able to bring my message direct to the president. So my experience told me, that this opportunity will not happen again, and the importance of being able to relay directly to the president your message, and therefore, yeah, because of my experience of having been in the executive department, alam kong merong opportunity sa ganung klaseng meeting na hindi dapat pinalalampas. At yun. So agad-agad dala natin yung materyales, pinaliwanag natin sa kanya, sinabi natin yung pangangailangan, at yung broad strokes, maybe because na rin ang experience ko sa pagiging advocate ng agriculture for 15 years. And I knew that he was very interested in the challenges of agriculture. So sabi ko, sige, let's make the most out of that brief meeting. and moving on to the next. Sir, yung trolling, tuloy-tuloy pa rin. Pero I wanted to siguro give this space. Interestingly, Sen, I wanted to look at the dates. November 5, November 6. This was at the time when, after your press con, EO 101 and EO 100. No, right? So how do you respond to these trolls? Sabi ko, what doesn't kill you will only make you stronger, diba? Tayo yung valedictorian ng trolling, diba? Yeah. Pero, nalampasan natin yun, no? So, let them do their worst, we will do our best. Sasagutin natin lahat yan. At ang doing our best is just working hard and making sure na the people are informed as to what we're doing. And then I know in the end, sabi nga nila, while I think it was Maria Ressa who said it, diba? While the lies travel faster than the truth, diba? Hope travels faster than the lies. So let's just do our work as best we can, with honesty and integrity and pagiging tapat at totoo, and ultimately mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan. So we've been there, we've been that. Sige lang, do your worst, we will just keep doing our best. Pero nakakatawa. Talagang dinibigyan nila ng oras, ano. And you're right. Yeah. Doon mo makikita na talagang orchestrated, Yeah. 'di ba? Organized, well-funded, ang kanilang efforts to discredit and they did it before. And they will not stop doing it, pero alam na natin na diyan dapat sinasagot ng ating comms team, pinabubulaanan, di ba? But at the same time, we just focus on our work. Yes, sir. We focus on our work. And actually, the next comment, sir, this is one of my favorite shots of you. Nasa plenary kayo, just with papers all around. But we've been reviewing comments. Maraming nagsasabi po na sulit ang boto sa inyo. Ang sa akin, the reward for hard work is just the results that you see, no? So thank you. Salamat sa kanilang encouraging comments. Sabi ko nga, sa hirap ng trabaho at yung walang patid ng mga pambabatikos, dyan tayo kumukuha ng inspirasyon, no, sa ating mga kababayan na naniniwala sa atin. At
dyan din tayo humuhugot ng dagdag na tapang at lakas na manatiling masipag, manatiling masinop, manatiling magtrabaho ng puspusan. Nung student leader kami nung panahon sa UP, mayroon kaming kasabihan, di ba? Simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka. Di ba? So, ganun lang. No? Just stay focused, stay on track, be relentless, be determined, persevere in doing as best we can to serve our people with our utmost and with honesty and integrity. And this is what you promised actually when Yes. you ran in the campaign. Oo. You would be relentless. Yes, and kaya humihingi ako ng paumanhin sa ating immediate staff pag masyado akong demanding. Alam ko yung mga Gen Z, yung iba they value their private time and their but yeah. But we have a lot of work to do. Yes. And I'm thankful. And I hope na yun na nga, sabi ko nga, 'di ba? Nandito tayo, maraming umasa sa atin, marami ang na-inspire dahil sa atin. So kailangan din nating we just have to keep at it. Relentless, persevering, dogged determination. Yun nga, parang kumbaga sa pitbull, walang bibitiw. Okay, and I suppose that wraps this podcast episode. Do you have any parting shots for our listeners and viewers? Well, ang sa akin, sabi ng iba kasi maraming nagtatanong, may pag-asa pa ba yung Pilipinas, di ba? Well, ang sagot sa tanong na yun, tanong din. Depende. Tayo ba mawawalan ng pag-asa o hindi? Di ba? Dahil pag nawalan tayo ng pag-asa, wala ng pag-asa. Kaya hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dapat manatili tayo nakatutok, makinig, makialam, di ba? Yun, kumuha ng dagdag na tapang sa isa't isa. Di ba? Let us draw strength and inspiration from one another as we push. And I know, in the end, sabi nga nila, mangingibabaw din ang tama, mangingibabaw din ang katotohanan. Huwag lang magbibitiw. Do your share. Yun din talagang takeaway ko, sir. Do your share, yes. Definitely. Huwag magbibitiw, ibig sabihin, tuloy lang. All right. Thank you so much. Thank you, everyone, for listening to this podcast episode. Salamat. Thank you. Thank you, Ed. Our TikTok enthusiast and So, isa na lang pahabol na tanong, sir. Anong mga reaction nyo kapag nagpapadala po ako ng mga TikTok trends minsan sa inyo? Kasi sometimes I send the most insane things na i-request. Kasi sa akin kasi, di ba, kailangan nating we have to, anong tawag dito? We have to learn a lot of things and unlearn a lot of things. So pagka merong mga ganyang hindi ko naintindihan, siyempre ang immediate ko is, paano ko unawain ito? Kailangan ko bang intindihin ito at ito ba something that needs to be learned for us to be more effective. So okay naman. Just keep it coming, ika nga. And yun. And I guess 9 out of 10 o 9.9 out of 10 times yung mga suggestion mo, sinusunod naman natin, di ba? At ina-approve natin. And that ends our first inaugural launch of our podcast. Maraming salamat again sa I Am Creative Space at abangan ang susunod nating podcast dito sa Kiconnect, the Kiko Pangilinan Podcast. Salamat!